I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Tapos, Hindi. hindi. Ate, sorry, nakalive ako. And it's quite weird because how media outlets try to spin what really happened or what transpired. Earlier, what happened in the morning, apparently it was put out in the news as if that all of the people who were there were protesting. You can't just come here, get a warrant, hulihin mo, lagay mo sa plano. Diba? My personal view is no. You bring the warrant to the DOJ or the police, they bring it. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's there's a They say milyonaryo, sama-sama tayo, babago yun. Alam mo, di milyonaryo. 5,000 pesos. Alright, welcome back mga kabataan, magandang buhay. Heto naman tayo, nagbabalik naman ho para maglalahad naman ng panibagong update sa takbo ng ating politika sa ating bansa at lalo na ho diyan sa Netherlands mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating 55,383 subscribers. Maraming salamat sa walang sawang tumutuko dito sa ating munting bahay. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim na nanonood ho ngayon. Mabuhay tayong lahat. Saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo kabalitaan. Ngayon naman ho ay hindi tayo magtatagal at bago pa po ang lahat pala, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At the same time, damihan niyo po na maraming comment at likes. Then i-share niyo po at huwag niyo lang pong skip yung ads na niyo mapapanood bawat video mga kabalitaan. Ngayon po ay yung paksa ho natin ating pag-uusapan ngayon po itong kaganapan, no? Ay re-recap po natin, ipapakita muli natin sa inyo itong video yung kumakalat sa social media, ay makikita natin na napakalinaw ho dito mga kabalitaan. And then susundan ho natin yung update diyan sa Netherlands, ay medyo nagkaroon ho sila diyan ng kunting problema ho dahil nga sa lumalabas bawat pamantalaan dyan ay parang yung mga Duterte supporters ay sinasabi daw nga nagpo-protest daw dyan sa harap mismo ng, kung hindi ko nagkamali parang nasa labas sila ng kulungan yata ni Tatay Digong Duterte. So ayusin natin, titignan natin dito kasi on the spot ito. At salamat kay Boss Alvin sa mga video yung kanyang sinishare ho. Live direct ho dyan sa Netherlands, bawat live niya ho mga kabalitaan. And then ito naman ho si Maris Umali, at dito kinakantsawan niya ho dito si Medial Dia ng isang taong nagkasakit at sinakay sa ambulansya, and then para ho mabigyan or yung agarang medical attention mga kabalitaan. Maririnig niyo po kung ano sinasabi niya ho dito itong si Maris Umali. At dito ho si Senador Alan Cayetano nanindigan na maliho talaga ang pag-aristo kay Tatay Digong Duterte. Hindi ho nila nirerespeto yung batas. Ito po yung ibig sabihin ng kanyang pagkakasabi dyan. At siya po talaga ay nakikita na naniniwala sa Article 59 at kanya hanggang magpasa hanggang ngayon ay talagang pinag-aaralan niya pa ito mga kabataan. Pero kung legalidad, alam niya na ho na nagkakamali ho dito yung ating gobyerno. At ito naman ho si Kaufman, Attorney Kaufman, ay sadyang gusto niyang papalayain si Tatay Digong Duterte. Makakalaya mga kabataan dahil ang sinabi niya dito, meron daw silang strong defense mga kabalitaan. Sigurado ho na hindi magtatagal makakalabas si Tatay Digong Duterte. Mamaya panoorin natin yung kanyang kunting statement patungkol ho dito. At ito ring follow up, makikita rin to dito mga kabalitaan. Ay atin na pong sisimulan. Pakikita muna natin dito sa ating pinakaunang impormasyon na ating ihatid sa inyo. Itong rally ho ng dyan sa Davao. Hindi ko alam kung ito ba'y ito may caption dito si Tio Moreno, sabi niya panawagan
kay Bongbong kahit gamitin mo pa ang AFP at PNP kung ganito karaming tao kung ganito karaming tao mga kabalitaan ang pupunta sa Malacanang and will send you back to Hawaii, wala ka nang magagawa. Think and act now to the International Criminal Court, ICC. Send Duterte back mga kabalitaan. So, yun po mga kabalitaan ang naging mensahe ng ilang pong mga kababayan natin dyan sa Davao City mga kabalitaan. Makikita natin, napakadami ho, no? Hindi natin, sabi na nila, umabot na ito ng 36,000 individual na sumisigaw ho ng Duterte, no? Sumisigaw ng send him back mga kabalitaan. So, kung ikaw po'y nanonood, kung ikaw po'y nasa gobyerno, ano po ba yung masasabi nyo ho dito mga kabalitaan? Talagang maninindig yung balahibo nyo. Davao City pa lang po yan. Paano kayo magkakaisa ho mga kabalitaan at buong sambayan ng Pilipino na sila ay pupunta dyan sa EDSA? Sila ay magpapakita ng kanilang puwersa para magkaroon ng tamang hustisya ang ginawa ho nilang illegally arrested itong si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Kaya ang sinasabi ho natin dito, bukas makalawa, hindi man ngayon, pero hindi natin masisiguro yung ilan ho nating mga kababayan at baka may plano na ho sila o kung inihintay na lang ho nila yung hudyat na magkakaisa ho dyan mga kabalitaan sa EDSA. Baka magkaroon ho ng people power for mga kabalitaan. Yun ang nakakatakot. Ito ay pinapakita ko lamang sa inyo mga kabalitaan dahil nga po sa nangyayari ngayon sa ating bansa na nagkawatak-watak na ho mga kabalitaan. Kaya sa ngayon po, kailangan dapat ho nating malaman at dapat ho tayong manindigan sa ating pagkakaisa. Dahil sa ginagawa ho ngayon ay talagang ginigipit na ho ang mga Duterte dahil alam mo nila na ito ay tinik talaga sa kanilang lalamunan. At kahit ngayon, kahit wala na ngayon sa politika o si Tatay Digong, makikita ho natin dito mga kabitaan na naandyan pa rin yung full support ng mga mamamayang Pilipino kabalitaan. Di po ba? Tingnan niyo po, nakakapanindig balahibo yung hiyawan ng mga supporters ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, sinusundan, sasabihin nila na ito ay paninira ho at makakasira ho ito sa pag-request ng interim release kay Tatay Digong Duterte sa Netherlands. Well, in fact, ito'y wala naman hong ginagawang masama, kundi pinapalabas lang ho nila as a freedom of speech mga kabaitaan and expression. Ito'y covered po ito na magpapalabas ng kanilang sentimiento dahil alam mo natin na bawat isa sa atin ay may karapatan ho na magbigay ng ating mga sentimiento kung ito ay hindi man nakakasira sa ating gobyerno mga kabaitaan or sasabihin natin na nakakapagbigay ng gulo sa ating lipunan mga kabalitaan. So ngayon naman po, update to tayo sa Netherlands. Kasama ho dito si Kuya Alvin. Papakita ko lang po sa inyo. May part 1, part 2, part 3, and part 4 po ito. That's what happened. Okay. So That's pakita as ko po. plain, as simple as that. Yun talaga ang nangyari. And Okay, balik muna natin sa part 1. Makikita ho natin dito. May part 1 to. Sige, part 2 lang siguro tayo, no? Dito may part 2 tayo. plain, or actually, I'm even worried because some of the news entities or people or whatnot, they just ambushed some of our kababayans and asked them questions or whatnot, blah, blah, or take photos without even asking saan ba to gagamitin, blah, blah, blah. And then eventually, the report was there that a lot of people were there to rally against him, but that's not true. We were in front of the ICC, and the other group are situated to a place where you can hold peaceful protest or whatnot. Bakit balita sa IBS na marami Pilipino dyan? And I think we cannot outright say na maraming Pilipino na against or for Tatay Digong, because how do you quantify that? Was there a survey released or made to measure how many people are against him here residing in the Netherlands? The answer is in the negative. Was there even an effort to, I don't know, categorize people
if you are for or against, or can you do that? Is that even allowed? And why would you even do that? What for? Again, to probably suit a narrative na ganyan yung nangyayari. But, you know, the fact remains is that in a democratic society, you can be for or against something that you believe or otherwise. Ganun na naman talaga dapat. We cannot pretend right now na maraming against him or maraming for him, and is that an indication that his, you know, the legal obstacles that he's facing right now will just go away? No, I don't think so. So ang punto ho dito mga kababayan, kasi pinapalabas nga po sa ABS-CBN na marami di umanong mga anti-Duterte dyan sa Netherlands, at makikita ho natin na fake news ho yung mga balitaw dyan mula sa ABS. Kasi alam naman ho natin yung ABS ay galito sa mga Duterte. At itong ipapakita ko rin maya-maya kay Maris Umali mga kabalitan, at tinawanan, kinutya niya ho dito si si Attorney Mijal Dia. Narinig ko, na-capture ho yung kanyang audio kasi hindi niya alam yung kababayan ho nating pro Duterte, nag-live ho siya mga kabalitaan. So nagsasalita ho siya dito na dati una daw nakadilat daw yung mata no nakita niya daw si Attorney Mijal Dia, at nakita daw di umano siya, ay bigla daw pasakit-sakit, bigla daw papikit-pikit sa mata, ayaw makipag-usap. So makikita nyo po mamaya. Forward muna tayo dito sa part 3 na explanation ko ano ba talaga nangyayari dyan sa Netherlands. But sinasabing nagpro-protest daw yung mga pro-Duterte dyan. At sinasabi na marami daw anti-Duterte. Sabi ng ABS-CBN mga kabalitaan. Ingon siya sa kuan na di ko mahadlok because Di man siya mahadlok. kuan siya. Nanay mga pulis tanang mga pulis. Di man ta mahadlok dire kay naman sila free. Di man sila mahadlok kay naman sila freedom. Pero ang kita kay ang ato manggod, ang victim manggod So, si Duterte atong protektahan. Correct. Sir, di gyud may mga tug na namin diri sa gawas, diri sa kung aha siya dapita penitentiaire in Richting Haagland. Mo na siya entrance dira, guys. Bigyan niyo po komot. Actually, it's not really as easy as that, ha? Because it needs to, yung pagbigay kang tatay ng help or whatnot, it's not as easy as like, punta lang tayo na ganito, ganyan. Hindi, because it needs to go to a series of protocol. A very strict protocol. You know what? Even if mingon sila na, we don't want this, we don't want that, we can maybe peacefully protest. Peacefully protest lang ta. Some people are really extreme. Some people are extreme. Para sa ako, I just want it to be subtle, peaceful. So, ito po yung lugar kung saan si Tatay Digong dadalhin mamaya. You know, the main reason why hindi po ako masyadong intense because I really just want a peaceful gathering. That is really that's just really the objective, to have a peaceful gathering. Nothing more, nothing less. So this is the whole place. Look, from there, here. That's the entrance. Yan po. May police na po, and then I'm pretty sure more police are going to arrive in the scene soon. So ito po yung nangyayari ngayon. Basically ang nangyayari is we are on a waiting game. Waiting game po talaga yung nangyayari ngayon. And hopefully we can still wait until he arrives here para po to just perhaps have a glimpse of him, or I don't know. It's just really
very... It's a weird feeling. So ang sinasabi ho niya dito mga kabalitaan ay kasi nga may parang nag-ano na sila parang yung anti-Duterte at yung pro-Duterte sila ay nag-abot-abot na ho dyan. So bago pala kayo gumawa ng pagtitipon-tipon, make sure you have all the documents to be presented sa police to check kung meron ba talaga kayong permit. So ngayon, ipinapalabas sa ibang, ewan ko lang kung sino nagpapalabas, yung local ba or dito sa ating Pilipinas na nagkakagulo daw, nagpo-protest daw sila. Kaya may mga pulis sa gwardiya abantay sarado sa kanila dyan. At huhulihin daw kung talagang magpo-protest daw, mag-iingay kasi tahimik yung lugar eh. So parang may nanggugulo ho dyan sa kanila ngayon mga kabalitaan. Para lang sila yung hahabulin. Yun lang yung pagkakaintindi ho natin. Gusto nga nito ni Boss Alvin na kailangan peaceful lang ho yung gathering, walang ingayan, full support lang, makita lang si Tatay Digong at makita ho sila na naandyan ho sila lagi, nakasuporta kahit saan dadalhin si Tatay Digong Duterte. So yung kanyang huling dito mga kabitan, video ho, itong part 4 ay sinabi niya ho dito na parang lumalabas sa may media na agad dyan eh. At sinasabi daw na pero may something commotion or something discussion bawat panigo pro and anti-Duterte. So, para maintindihan natin, panoorin natin to mga kabaitan kung tama po ba yung mga nakukuha natin impormasyon. News nakabutang nagsigawan kuno ang nagpalitan og works antay. Pag sure sila that's I really don't gel ace. That's not true at all. You know, I'm going to show you what happened earlier in the morning. So basically, it's raining right now. Mura siyag nag-hail. I don't know if you can see it, but it's raining. What happened earlier in the morning is that in this side, this is the pro-Duterte side. And on this side is the anti-Duterte. So, how can we make sigaw-sigaw or whatsoever to each other when in fact we are actually situated not in close proximity? That's so weird. That's not the reality at all. You know, I'm starting to believe that, I don't know, I don't want to make accusatory statements, but that's not what happened in the morning. That's really not what happened in the morning. Nang kuya hatagig ko, you know, we would be lucky if we are given the opportunity later to talk, to even see him or whatnot. No. Present ka. Okay. So this is it. This is the place. See, there's a lot of news media outlets. Look guys. Ano siya guys? This is the outside now. It's very weird na dili ta makadugay og live card. This is the exact address, guys. That's the exact address. Wala. Ngayong plane is going to be to land less than ano. Gani, Less than- alas 6, pero basi daw dalon pag hospital for respect. Yeah, I think that's what they said na pag-abot niya sa Rotterdam, napay Dalog Erasmus? no, for a checkup or something because I think he needs that. Then he's gonna be flown here or I don't know, mag-car siguro. I hope so. Yeah. Dalon siya hospital. But yeah. So here's we stand with Duterte. Yeah. So nakakaiyak. Yes, exactly. It's really emotionally draining, emotionally exhausting. But in a good way because I don't know, this is history, It's not something na it happens on a daily basis. No. And it's quite weird because how media outlets try to spin what really happened or what transpired. You know, earlier what happened in the morning, apparently it was
put out in the news as if that all of the people who were there were protesting. And then nagsinigawan daw dito, nagsigawan daw. No, that's not true at all. Allowed here too. No, yeah. You know, ang nangyari talaga in the morning, we were very particular na dapat walang mag-ingay kasi ganyan. Kasi nga, we don't have a permit to gather. Yeah, So, you will be arrested. yeah. Otherwise, you will be arrested. You cannot make any noise or you cannot disrupt the peace of the place. You cannot do this and that, blah, blah, blah. No, that's not possible at all. So yun po mga kabaitan, yung update ho natin patungkol ho dyan sa Netherlands dahil nga po ay may bali-balita now na parang iwan ko lang kung sino ho yung nagbabalita. Wala namang pinapakita kung anong news agency ho yun, anong media. Pero yun po ay parang meron na hong nakapasok dyan na mga masamang elemento na pinaggagawa no sila ng istorya para sila ay mabulabog. At siguro baka yung intensyon ay ipapalabas sa news na nagkakagulo sila para hindi na sila dyan makakapunta magkabalitaan. Pero makikita nyo po kung gaano sila very supportive kay Tatay Digong Duterte. Di po ba? Hindi ho sila dyan, hindi sila aalis dyan, hindi. At bihira lang ho kayo makakarinig ng balita na isang leader, presidente na nakulong siguro sa mga ibang mga presidente dyan na nakulong na ho ngayon, ay hindi nyo talaga makikita yung suporta ho sa kanilang konstituente. Pilipino lang ho talagang nakakagawa ho nito. Dahil nakikita naman ho natin talaga mga kabitaan at alam ho natin talaga na ang ginawa ho ni Tatay Digong Duterte ay para ho talaga sa atin. Di po ba? Hindi ho para sa mga personal ho nila. Ito ay para ho sa kinabukasan ng ating bayan, para sa ating mga susunod na mga henerasyon. At hindi na lang ba bibilangin bago nakaupo si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan? Na bago naging presidente? Paano ba yung after kailan ba yun yung napatalsik si Bongit Senior mga kabalitaan? Simula doon, na marami na nabibiktima sa mga pinagbabawal na gamot, hindi na mabibilangin yung mga nabibiktima nila kung ilan. Mas ito pa yung mga masasamang elementong iniligpit sa panahon ni Tatay Digong Duterte ang kanilang bibigyang halaga ho mga kabalitaan. It's clearly politically motivated mga kabalitaan. Wala na ho tayong iisipin doon. Takot silang makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, makaupo, makatira dyan sa Malacanang. Kaya napakasama ho yung administrasyon ho natin ngayon. Hindi ho dapat pamarisan. Sana may mga kabataang nanonood ho kung anong ugaling meron yung ating administrasyon ngayon. Ano yung kanilang kabalastugang ginawa. Sana hindi ho ito ang malaman at matutunan ng ating mga kabataan ho ngayon mga kabalitaan. Nakakaawa ho yung kanilang future ho. Di bali na ho sa atin kasi tayo ay lalaban ho sa ganitong problema, sa ganitong labanan para na ho ito sa kanila mga kabalitaan. Kaya nga itong si Senator Cayetano ay hindi ho talaga ito sang-ayon at naniniwala talaga na may maling ginawa ho yung pagdakip kay Tatay Digong Duterte. At ayon pa sa kanya dito mga kabalitaan, I guess for any human rights activist who will take on Duterte and say, sandali lang, pabayaan mo munang yung local court mag-decide kung ganyan. Was it too much? But that's precisely what human rights is. It's available to everyone. And that's precisely what due process is. And part of due process is the availability of the legal remedies. So in steps-wise, sa ICC provision, when they say court determination first, are they referring to the regional or what courts are they referring to? To study whether it's... That's my point. One, that's my main point. Be honest with you, I'm still studying the Rome Statute. Still reviewing. The last time I reviewed that, I was Secretary of Foreign Affairs 2017. Having said that, sabi ko nga, i-assume na natin may jurisdiction yung court. I-assume na natin valid yung warrant. Tanggalin na natin lahat yun. Sabihin mo nang pwede yun. I'm not saying na it is. For the sake of argument, i-assume mo yun. Can they just come here, get a warrant, hulihin mo, lagay mo sa aeroplano? Diba? My personal view is no. You bring the warrant to the DOJ or the police, they bring it to court. The court validates it. And upon validation, our court orders his arrest based on that foreign warrant of arrest and based on the treaty. That's the legal protocol. Yeah, someone told me this, na friend, sabi niya, o di po ba? Siya naniniwala ho talaga na mali ho ang ginawa ho ng administrasyon ngayon mga kabalitaan. Hindi man ibig sabihin na siya ay kinuntra niya yung administrasyon ay against na ho siya. Ayaw niya na yung administrasyon ngayon. Kasi yung kanya ho, legalidad lang ho yung pinagbabasihan ho dito. Hindi ho yung kanyang interest. Kumbaga, naawa ho siya sa nangyari kay Tatay Digong Duterte.
wala ngang due process, ika nga. Kung sasabihin nila, bakit ba Cayetano? Hindi ka ba naawa na pinapatay daw doon? Di ba 30,000 yung pinatay di umano? Saan pa sila nakakuha ng datos dyan? Ba't ayaw nilang ipresenta sa media? Panay yung sila banggit, panay sabi, saan ba nila kukuha yan? Iba parang nagsimula yan sa Rappler, mga kabataan. Sinugudahan ho ni Trililing. Hanggang ito na yung inadapt ho nila, naapunta na ho dyan sa Senado, sa WADCOM. Kaya yung mga mamamayan ho natin ay naniniwala rin yung iba, yung parang hindi buo yung paniniwala, ay talagang na-brainwash ho sila, naniniwala ho talaga ang mga kabaitaan. Pero imagine niyo po, ngayon lang ho nangyari to sa ating bansa na itong si Tatay Digong Duterte dinala ho sa ICC, pero yung ating bansa hanggang ngayon wala hong walang sawang lumalabas sa kalye. Nagtitipon-tipon, nagpe-prayer rally mga kabaitaan, nag-candle lighting mga kabaitaan para ipakita ho sa taong bayan, pakita ho sa bungit administration kung gaano kahalaga si Tatay Digong Duterte at kung ano ang kanyang mga nagawa sa nung siya ay naging presidente ng ating bansa. Totoo ho, galit na galit si Basti na walang utang na loob dahil nga inilibing yung kanyang ama na marami, halos karamihang Pilipino ayaw imaipalibing yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa ni Tatay Digong Duterte? Wala hong nakapagpahinto ho sa kanya. Kahit siya ay binabatikos. Yung mga bumabatikos, kanya hindi nga niya binabalikan mga kabaitaan. Hindi kagaya ngayon pag nagsalita ka lang against the government, kakasuhan ka ng inciting to sedition. Yung police, kinasuhan to inciting to sedition mga kabaitaan. So ito ay silent martial law na kung iisipin natin kung ganun man lang mga kabaitaan na hindi man lang tayo makapagpalabas na ating sentimiento. Di po ba? Pero itong magandang balita ho ngayon na sinabi ho ni Attorney Kaufman, itong British-Israeli na abogado ho ni Tatay Digong Duterte, eksperto ho to. More than 30 years na po siya, isang abogadong ng ICC. At marami ho siyang kliyente mga kabalitaan na kung saan po ay kanyang naipanalo. Pero ang sabi niya, ang pinakamagandang sinabi niya ho dito mga kabalitaan, na hindi man niya sinabi direkta, pero naintindihan ho natin na yung kanyang pagkakabigkas na they have a strong defense, siguro ebidensya na may problema at makakalaya ho si Tatay Digong Duterte. Ibig sabihin, mapapauwi niya si Tatay Digong Duterte. Yun ang kanyang ipinangako ho sa mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. Panoorin natin ito dito, mga kabalitaan. Promise him that I will come every day that I'm in The Hague. So what do we expect from here on, sir? A strong defense. So, strong defense mga kabalitaan. Dito po, dito, panoorin niyo po dito mga kabalitaan. The former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Di po ba? Very positive po siya na ma-acquit niya po si Tatay Digong Duterte sa kasong crime against humanity. Sinasabi niya ho dito na kung saan po ay mapapa-acquit niya po si Tatay Digong Duterte sa kaso ho yan mga kabaitan. Yun ang magandang balita na sigurado siya. Parang ito lang yata pagkakataon na nakikita ho sila. Siguro nakikita niya sa Room Statute po at yung sa Article 59 nakikita niya may problema ho talaga. May butas ho talaga ang ginagawa ng bungit administration. Dahil sa pagmamadali ho nila, akala siguro nila na sila ay makakalusot mga kabaitaan. Kasi ang iniisip nila sa palagay ko lang na hayaan mo na, kung may magkakaso sa atin, harapin natin ho yan, matatagal yan, importante, maidala na natin agad si Tatay Digong. Well, tayo ay sasagot sa mga problema natin. Siya, basta importante, naandun na ho siya. Wala na tayong problema para hindi na makakasali sa mga kampanya dahil malakas yung hatak niya sa masa. Yun po yung kinakatakutan ho nila mga kabitan. Yun po yung naratibo ho dyan. Dyan ho magkakadibate. Ba't minamadali nila? Dahil takot ho sila na lalabas sa publiko. Sasama sa mga rally ho ng PDP laban. Kasi sigurado ho ay talagang iniduro ho sila di diretso. Pero mas lalo ho, miscalculation po ito eh.
mas lalo hong nagkaproblema sila ngayon dahil mas nadadagdagan pa po yung suporta at nakikita talaga nila kung gaano ho talaga ang totoong susuporta kay Tatay Digong Duterte. Hindi lang lumalabas sa social media, lumalabas pa po sa kalsada ngayon, mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, pakita ko lang muna sa inyo itong si Maris Umali. Kinakantsawan niya po ito ditong si Mijal Dia, mga kabalitaan. Panoorin niyo po ha. Tignan mo. Nakabukas yung magdaya ko yung sila yung magdaya ko. Tumawa siya. Correct. Kaya ayaw mo siguro makipag-isa. Tsaka baka pagod dati. Kasi ano, Sila baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Tapos, hindi. hindi. Ate, sorry, nakalive ako. Ate, sorry, naka-live ako. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin na dito ha. Oh. Kinantsawan niya pa, mga kabaitaan, si Salvador Mijal Dia na kanina nakabukas daw yung mata, nakadilat daw, nung nakita daw siya, nakapikit, tinawanan niya pa. Tinawanan si Mijal Dia nitong si Maris Umali. So, kung matatandaan natin, itong si Maris Umali, siya po'y parang sinasabing parang kinutya yata din daw siya o parang tinawag siyang, parang may tinawag si Tatay Digong sa kanya na parang compliment naman. Kinasasama ho ito ni Maris Umali na kung saan ay hindi niya po tinanggap yung paghingi ng pasensya ni Tatay Digong Duterte. So parang may ground din po na ang sitwasyon ngayon, parang nagustuhan niya yung pangyayari. At ito naman pong si Maris Umali, mga kabaitaan, ay dati ho tong miyembro ho ng Kabataan Party List. Makakaliwa rin tong si Maris Umali. Siya yung nag-represent ng Kabataan Party List sa House of Representative, mga kabalitaan. Kaya kung ang mga pangyayari ho ngayon sa mga Duterte, na andyan ho siya, kung siya man talaga yung nagsasalita ho dyan, ay malamang hindi na ho natin na pagdududahan at given na ho yan na may magsaside comment ho itong si Maris Umali, mga kabalitaan. Kaya kung sino man yung mga Pilipino nakakapanood dyan sa Netherlands, kung magtatanong itong si Maris Umali, huwag nyo na hong bigyan ng impormasyon. I-boycott nyo na yung kanilang, i-unfollow yun na yung kanilang page ho dyan. Isa ho siya sa news team ng GMA Network. So hanggang dito na lang ho tayo. Kung nagustuhan niyo po yung atong reaction video, mga kabaitan, huwag kalimutan, i-subscribe niyo po. At sana bago matapos yung taong 2025, makakuha na ho tayo ng 100,000 subscribers at marami ho tayong gagawin dyan, mga kabalitan. At paliguan niyo po na maraming likes at buhusan niyo maraming komento, reaction, opinion. At i-share niyo na rin po, then pindutin ang notification bell, kabalitan. So ako po yung magpapaalam na at pasasalamatan muna natin yung ating mga masugid na taga-suporta, mga kabaitaan, lalo na yung laging tumutok ko dito sa ating munting bahay, naka-standby na 55,383 subscribers. Maraming salamat. At sa algorithm natin, nakikita ho natin yung audience, mga kabaitaan. Mas marami ho ang nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, mga kabaitaan. At parang nasa mga 40% lang na mga subscribers ho natin ang yung mga nanonood na nakasubscribe, mga kabaitaan. Sana naman po, no? Suportahan niyo po yung ating munting bahay para tuloy-tuloy ho tayong magbigay ng sapat na impormasyon at karagdagang kaalaman ho at lalo na pangyayari, latest update ho dyan sa the Netherlands, mga kabaitaan. So sa totoo lang po, gusto ko pong lumipad ng Netherlands. Kaso nga lang, siyempre, financially unstable ho tayo. Pero di bali, importante, meron na tayong makukuha dyan sa mga kapatid natin, mga kababayan natin sa Netherlands. At sabi ko nga kay Lord, sana manalo ako ng loto para makapunta tayo ng Netherlands at makapag-donate kung anong dapat i-donate. Parang ambisyon na Wala namang masamang mga ambisyon kung tataya ka sa loto kung manalo ka. Di po ba? Malay mo, ibigay ni Lord talaga. O kayong mga 55,383 na nanonood, talagang abunda ho kayo, mga kabalitaan. Wow, abunda. Parang si Boy lang Okay, salamat din po sa ating mga team replay at sino pa ba?
moderators, no, mga silent viewers po natin mga kabitan. Mami Rose and Daddy Birding, Tubi Boss, Tobias family dyan sa Cebu City. Maraming salamat to sa inyo lahat. Ulitin ko po, maraming salamat ni Ma'am Gina Ray. Hindi ko po may papalabas dyan yung ano po kasi parang biglaan na pong live po natin. Pero salamat to sa pakulay ha, sa lahat-lahat ng nagpapakulay ho. Salamat mo sa inyo lahat. Pag may magpapakulay ho dito sa video ito, well, ipa-flash ko na lang po sa susunod na ano natin na content mga kabalitaan. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat sa inyong suporta at lalo na ho mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo at saludo rin kami sa ating mga bagong bayani nating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Kapatid nating Muslim, mat salam. At ako po yung magpapaalam na talaga. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. Gun Agad Balita.